MJ, maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Sinearch ko siya nung na-ban, doon ko lang nalaman kung ano pala itong Gorebox. Parang Roblox pala ito, pero hindi ko Yeah. hilig ito kahit nung bata kasi napapangitan ako sa graphics. Pero para bigyan lang ng konteksto, yung kagaya ni MJ na hindi pa nakakapaglaro nito, Yusek. Ano po ba ito at bakit natin iniuugnay ito doon sa nangyaring insidente sa Tacloban City po, Yusek? So this is an online game ho na pwedeng i-download ng mga kababayan natin, lalo-lalo ng mga kabataan. Pero ang pagkakaiba ho nito, tama ka Sir Admar, ano, para itong Roblox. In fact, we are studying the direct relationship of the hosting of Roblox dito sa game na to. At ang pagkakaiba lang, walang restriction walang age verification. Tapos yung mga contents niya, extremely violent. Kaya thus the name Gorebox, yung mga gory na content nandito. No? So it's extreme violence, may mga sexual contents pa tayo na nakita dito. So kaya nga pinagbawal muna natin to because not only because of yung potential na influence niya doon sa mga gumawa ng krimen na to, but also yung danger na napopost niya na baka makapag-groom pa siya ng ibang kabataan, makapag-exploit pa siya ng ibang kabataan. Yun ang pinakadahilan po na binan muna natin temporarily until makipag-usap sa atin ang mga creators nito, ang mga organizers, owners, at siguraduhin sa atin na ligtas at gagawin nila lahat para maging ligtas itong laro to para sa mga kabataan Pilipino. Opo, Yusek, hindi rin natin may sasantabi na meron ding skeptic dito sa mga hakbang na ito. Nagdadalawang isip, ano bang connection na niyan? Anong kaibahan niyan? Meron namang sumikat dati na Counter-Strike na nakakalaro din ng mga menor de edad. Meron pang PUBG, meron pang Call of Duty at kahalintulad na maraming mga may violence. Meron bang scientific talaga na lumalabas? Kasi may nabasa din po ako sa kaibigan natin na si Ginoong Art Samaniego, no? Na parang nag-comment din siya na hindi pa talaga ganun kalalim ba ang pag-aaral kung may kaugnayan ba yung mga laro, hindi lang itong Gorebox, sa pagmulat ng mga bata para siya ay maging violente rin. Yusek. Tama, no, Sir Admar. At yan, tama ka. Sinabi natin sa kaibigan natin si Sir Art na wala pag-aanong pag-aaral. Pero nakikita natin yung influence dito sa mga kabataan to. Nabanggit mo kanina at halatang gamer ka, Sir Admar, no? Lahat ng mga larong yan. Yung mga nilalaro natin ngayon, ang pagkakaiba nito dito sa Gorebox is first, there's age restriction yung content niya. So, hindi ka makakalaro nito hanggat you're at a certain age na kaya mong intindihin yung consequences at kaya mong intindihin na laro lang to. At ang second na pinakapagkakaiba nito, yung mga kasi simulation games yung binabanggit natin kanina, so parang totoong tao. Ito kasi talagang child mapang-akit sa mga children kasi mukhang Lego, mukhang Roblox, di ba? So yun yung ang target audience talaga niya, tsaka target players talaga niya, yung mga minor de edad talaga, given the way the game was created and given the imagery that you see, simplified, mechanics wise, mga simple rin kaysa doon sa mga binanggit mo mga laro, Sir Admar. Opo, naalala ko nung mga bata pa tayo, Yusek, kasama si partner MJ, hindi siya exempted. Easy. Naalala ko, stricto yung mga magulang natin sa telebisyon kasi wala pang internet noon. Makakapanood ka lang ng mga pelikula, palabas sa telebisyon lang ninyo, 'di ba? May mga channel 'yan na may mga movie hanggang sa umusad 'yon, nagkaroon ng mga internet cafes. Pero bago 'yon, stricto ang mga magulang. Nakikita niyo po ba na sa pag-usad ng ating teknolohiya ngayon, habang nagiging available itong mga pinipigilan dati ng mga parents natin, nakikita nyong malaking impluwensya lang ito. Hindi lang sa isang laro lamang ang pinag-uusapan natin, no? Pati sa buong internet, sa World Wide Web, sa internet, sa computer. Nakikita nyo po ba na ito yung maring dahilan ng pagbabago na ng mga attitude ng mga kabataan ngayon, Yusef? Tama, Sir Admar. At saka isa yan, kasi magkausap lang kami kanina ni Art Samaniego, no? At isa sa yan na even if we do all the government intervention, halimbawa, nagkaisa ho tayo na, etong lahat ng mga violent contents na to or itong mga games na to, i-block natin, i-restrict natin. Whatever intervention you do, hindi nawawala dapat. At even if we amend the laws, dapat hindi mawala
yung pananagutan ng mga magulang at obligasyon ng mga magulang na gabayan sila. For example, in this particular case, nung shooting sa Tacloban, pinag-uusapan natin parati yung mga bata, anong consequences ng mga bata. Pero pagbasihan natin yung batas at saka yung mga previous laws na talaga nakasuporta rin do sa pananagutan ng mga magulang, yung vicarious liability of the parents when it comes to yung mga krimen na ginawa ng mga anak. Kasi again, in this society, ang hindi natin maaalis yung pagiging magulang natin, Sir Admar, sa MJ, no? However, the technology advances, kailangan andun pa rin yung supervision, andun pa rin yung pangangalaga ng mga magulang. Opo. Kung itong juvenile justice ay sinasabing 15 years old below, walang criminal liability. Dito naman po sa marami ng mga bansa din na nag-i-implement na magkaroon din ng age limit, no, na magkaroon ng access lalo na sa social media, parang 16 ata. Nakikita niyo Yeah. po ba na napapanahon na rin ito sa Pilipinas, sa USEC? Well, age restriction is just parang band-aid solution sa akin, Sir Admar, ano. Kasi etong mga contents na to, for example, iban natin ang Roblox, iban natin itong mga games na to, hindi natin nakikita yung magagandang epekto rin ng mga games na to. In fact, some are being used to pique the interest ng mga kabataan para mas madali silang turuan. Ang sinasabi siguro, yung mga age restriction na pinagbabawal sa ibang bansa, yung mga social media. Kasi baka hindi pa naiintindihan ng mga kabataan natin, pero it shouldn't be sweeping and it should undergo yung masusing pag-aaral ho. Kasi tama ho, sa Australia, sa UK, binan na yan, mga social media. Pero in a Philippine setting, ano ho ba talaga yung gusto nating hadlangan, ano yung gusto nating i-regulate na pag-uugali or yung mga consequences para i-restrict, either to restrict or malaman natin hanggang saan dapat natin hadlagan, ano yung age na appropriate for the Filipino setting na para payagan sila mag-social media. And again, I go back to the fact that it should also come with yung other responsibilities na kasi tayo mga Pilipino, family-oriented tayo, MJ, Admar, no? Kailangan natin, isaalang-alang yan pag magka-craft tayo ng laws na hindi lang, para kasi ang ginagawa natin pag nagka-craft tayo ng ganito laws, wala nang pananagutan yung magulang kasi kailangan yung mga bata sumunod. Hindi, kailangan hindi nawawala yung gabay at patnubay ho ng mga magulang natin. Opo, Yusek, good evening sir, si MJ po ito. Sir, meron po MJ. kasing statement ang DOJ na ito rong Tacloban shooting posibleng may kaugnayan sa violent extremism. Better way of influencing the kids nowadays is through the use of social media. May na-monitor po ba kayo sir sa CICC na ganitong angulo? Matagal na ho nating sinasabi yan, Sir MJ. In fact, nung sinatry nating iban ho yung larong Roblox, ang dami nating criticism na natanggap. Pero the writings were on the wall. Ito yung pino-prevent natin Kasi tandaan natin bakit natin sinubukang i-block yung Roblox nung umpisa. Kasi may nahuling mga bata na nagpaplano ng school shooting din at ang ginagamit nila or ginagamit nilang simulation doon is Roblox. Now comes yung pine-prevent natin na itong ganitong laro, talagang itong mga games na to, itong mga social media platforms na to, if they are not strictly regulated, magiging avenue talaga sila for ang tiyatawag natin dyan, grooming yung training, tsaka indoctrination ng mga kabataan natin. At tama yung DOJ, nakita na natin yan before, and ngayon it's very manifest na nakita yung isang bata nakasuot ng t-shirt ng fan club ng mga mass murderers, mga school shooters. So, again, without proper regulation and without proper laws to regulate, and siguro, let's address the elephant in the room, MJ, Admar, ang pinakamahalagang law siguro natin dito is to gain jurisdiction over these platforms. Kasi kahit anong batas ang i-create natin ngayon, kahit magdikta ang Korte Suprema natin ngayon, maglabas sila ng ruling, kanino natin i-implement? Wala naman yung mga social media platforms dito. Wala naman yung mga gaming platforms na yan dito. Tama, tama. Kasi marami kasing nagsasabi rin na marami daw mga group chats, marami daw mga Facebook groups na involved itong mga kabataan. Minsan, may mga task pa, USEC. For example, may mga tasking sila na everyday, meron kang gagawin na ganito. Ng mga gamified na mga larong to, tsaka yung mga group chats na to. So, ang nakakatakot dito, Sir Admar, Sir MJ, itong mga group chats na to, nai-infiltrate not only by terrorists, but yung mga predators natin, at saka yung mga talagang gustong manamantala doon sa ating mga kababayan.
Opo, sir, yung mga social media companies na may Office of Philippines, Facebook lang ba? Yung Meta lang ba? O ano po yung monitoring nyo? So, to be candid and to be honest, MJ, may opisina sila dito for marketing. At kaibigan natin yung mga nandyan sa mga offices na yan, ano, nandyan sila for marketing. Pero again, if you try na servant sila ng subpoena, servant sila ng mga processes ng korte nila, ipapadala pa nila yan sa Singapore, ipapadala pa nila yan sa US because they don't have a branch office here. Oh, so it's a tedious process pala, Yusek, ano? Oo, at saka yan, dyan pumapasok yung ine-exploit din ng mga, kung yung mga kabataan, ine-exploit yung, naturuan sila paano exploit. Kasi hindi ako naniniwala na natutunan nila on their own yan eh. Tinuruan niya mga yan eh. There's a certain group chat na, kaya nga, sabi ko nga, yung angulo ng DOJ, it's more plausible than not kasi doon dinidiscuss ano yung mga pwede nating ilusot pag ginawa natin itong kriminal na to. So, even itong mga kriminal na to, yung mga ano, in-explore din naman nila yung tinatawag natin jurisdictional challenge. For example, yung mga scammers, yung mga nambibiktima sa ating mga kababayan, hindi naman nandito sa Pilipinas eh. Ini-scam tayo ng mga taga-ibang bansa eh, yung mga text messages na nakuha natin, yung mga scam sites na nakuha natin. And in the same way, pag may nahuli tayong scam site dito sa Pilipinas, wala nagre-reklamo kasi mga binibiktima nila nandun sa ibang bansa. Again, this is something that we have to address kasi sa mundo ho ng cybercrime, borderless. But our laws are still territorial. Correct, correct. At speaking of mga scam, Yusek, ano bang mga namomonitor po ninyo ngayon na mga latest na mga scam na nakapambibiktima po ng maraming Pilipino? Yung latest, sir. So, dalawa ang binamataan natin na medyo lumalaganap ngayon eh. One is yung commercial scams, yung mga shopping scams kasi nga pasukan. Gusto ng mga kababayan natin makatagpid. Tapos naman yung isa naman, yung investment scam para naman sa mga naghahanap ng mga kababayan natin na extra income para suportahan yung pag-aaral ng mga kabataan din natin. So, these are the two things that minomonitor natin. Siyempre, hindi nawawala yung mga online lending scams na yan. So, constantly nakaka-receive tayo ng mga reports at saka mga complaints tungkol sa doon sa mga cybercrimes na yan. Yusek, si Admar Polet, balikan ko lang yung issue Yes, po Admar. doon sa mga nasa online. No? Hindi ba natin sila pwede maobliga din na maya't maya dapat meron din silang mga info dissemination kaugnay sa tamang treatment, sa paggamit nitong certain mga application o mga games na ito na kumbaga meron, kasi libre naman siguro yan. Pwede naman nila, halimbawa, kahit sa social media sites nga, paglaanan nila ng for public service na lang din nila para maiwasan ito pong mga ganito po. Kasi minsan, pwede namang maagapan yung maaring maidulot niyan kung may sapat na information din na makatutulong sa mga tao. Tama ho, Sir Edmar, ano? At isa sa pinakamagandang na ipunto natin ngayon is hindi ho solely responsibilidad ng platform, solely responsibilidad ng gobyerno, solely responsibilidad ng mga magulang. Kailangan sama, it's a shared responsibility by all at sama-sama dapat natin itong tugunan. Na kailangan yung mga platforms na yan should also share in the burden of educating hindi lang yung mga magulang but even yung mga users nila on how to use the internet, yung internet safety natin, on how to properly use yung decorum, tsaka yung manners sa internet natin. Tapos, at the same time, turuan yung mga magulang paano i-monitor yung mga anak nila. At the same time, turuan ho tayo ng mga regulators na nasa pamahalaan on how we can hasten the process pag may nakikita tayong online harms at paano, actually ginawa na natin yan kasi nakipagtulungan tayo. First andyan ho ang Meta, seminar na tayo sa community standards nila, susunod na ho ang TikTok. So, inaaral natin yan and hopefully they reciprocate na maglaan sila ng mga spaces, maglaan sila ng advertisement para naman ho doon sa mga yung educational campaigns natin. At kanina ho, nag-usap na ho si Secretary Henry Aguda ng DICT at saka si Secretary Sani Angara ng DepEd. Siguro napapanahon ng diskusyon na isama na sa curriculum itong online safety na to. Pero napapansin ko dito sa mga social media sites sa USEC, halimbawa may mga balita, pero tinatag nila as dangerous daw, nagpo-promote daw yung paghahatid ng balita, paghahatid ng information patungkol nga dito sa ganitong shooting incident. Di ko lang alam kung saan sila mas stricto. Doon ba sa maghatid ng balita or
doon sa mga napagkukunan ng mga source ng mga kabataan, Yusek? Admar, ang mahirap kasi dito, hindi pa ganun ka-develop yung tinatawag nating cognitive tsaka yung yung AI, yung agentic AI natin na gumagawa ng task na to. Kasi tama naman, Admar, parang pag halimbawa iaasa mo na mano-mano to mga to, isipin mo lahat ng mga tao babasa. Ilang tao kinakailangan para magbasa ng mga post at magbigay ng opinion nila. So, ang ginagawa nila, pinapasok nila yung parameters. And sometimes, yun nga, tama ka naman, na-experience din namin to at na may mga nagre-reklamo sa amin, yung mga legitimate news outlets natin, parang nagkakaroon ng mga flagging ng mga social media sites because sinasabi nila it's dangerous content kasi nga, ang binabalita nyo, yung nangyari, which is yung source talaga ng dangerous content. For example, binalitaan nyo itong shooting na to, tinitilit ng AI as if kayo ang source ng shooting, hindi yung nung source na sinasite natin. Yun nga po, di ko lang alam, baka ito, napag-uusapan natin, baka isama na naman nila sa pag-flag. Pero siguro, Yusek, paalala nyo na lamang po sa lahat po ng mga stakeholders dito kasi hindi lang din naman mga kabataan ang may role dito po sa usaping ito, higit sa lahat yung mga magulang na gagawa-gawa ng mga bata pero ayaw din naman gabayan yung kanilang mga anak. Tama po, Sir Admar. No? Tsaka may narinig akong interesting na comment dyan. Sa panahon ngayon, ginagawa na nating yaya yung mga gadgets natin, yung mga cellphones natin, yung mga tablets natin, which shouldn't be the case. Hindi ho dapat nawawala yung obligasyon at responsibilidad natin bilang magulang na gabayan ng ating mga anak. And if laws are created later on or we retain yung mga existing laws natin, tandaan natin may provision dyan sa mga batas na yan. Yung responsibilidad ng mga batang gagawa ng krimen pwedeng ipasa sa mga magulang. So, kailangan nating tandaan ho yan. At kung sakasakali naman ho, at binukas na ho ng CICC, yung ating hotline 1326, na hindi lang basta pag sumbungan ng mga complaints, but pwede na rin kayo mag-report dyan pag may nakikita kayong violent contents, harmful contents sa internet, para take down kagad natin yan at maalis natin yan at mapanatiling ligtas at kaaya-aya ang ating internet space. Yusek, dagang salamat, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa uulitin. Ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat, Admar, MJ. Salamat po ulit.